power of worship. Tayo po'y tumayo for the reading of the word. Praise God. Power of worship. Exodus 23, nakalagay po dito yan, 25 to 26. Sabay-sabay po tayo. Ito ang utos ng Panginoon. Worship the Lord. Sabay-sabay tayo. Ito ang utos ng Lord. Worship the Lord your God. And His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Ay, parang wala kayong binasang maganda. Ulitin nga natin at pagkatapos ay sabihin natin, praise the Lord, akin yon, amen yon. Sige, ulit. Baka hindi pa nagsisingkin ang ating binabasa. Ang ganda-ganda po ng ating binabasa na pag tayo daw ay nag-worship kay Lord, ano magaganap? His blessing will be on your food. Hindi ka pagkukulangin ni Lord. Magiging masagana ang buhay mo. Magiging mas masagana kaysa taong 25 ang buhay mo. Higit kang pagpapalain ni Lord. Naharap ko ngayon, maging nasa online, ay may pusong mapagpuri, kaya higit na pagpapalain ka ni Lord. Wala rong magiging baog. Sabihin mo, kalagay sa Biblia, walang magiging baog. At pagagalingin ni Lord ang anumang sakit karamdaman. Kanido yon? Sa mga taong nagpupuri ng totoo sa Panginoon. Sino yon? Sino rito ang uuwing ikaw ay pinagaling, pinalaya, pinalakas? Sino ang uuwing ikaw ay pasisiglahin ni Lord? Sino yung uuwi na mas malakas ka kaysa nung ikaw ay pumunta rito? Sino yung uuwi na ikaw ay tumanggap ng pagpapala? Say hallelujah to the King of Glory! Hallelujah to the Holy God! Sabi mo, I believe. Ako'y mabubuhay na may pagpupuri, totoo, sa totoong Diyos, kaya ang buhay ko ay sa pabuti, ang buhay ko ay sa pasaya, ang buhay ko ay sa pasagana, ang buhay ko ay sa palusog, sa palakas, name it. Sabihin mo, anong gusto mo mangyari? Sa pasaya. Ano pa? Pasagana. Ano pa? Sa pabuti. Sa palapit sa Lord. Sino raw ang tatanggap ng pagpapala? Ang totoong nagpupuri sa Diyos. Nasaan ang totoong sumasamba? Ipalakpakan dalawang kamay. At yumuko. At lumuhod. At sabihin natin, praise to the King of Glory! Hallelujah! Amen. Palakpakan natin si Lord. Pwede na po tayong tumayo. Okay, mamaya tayo gagawin po natin yan. Praise God! Basahin natin sa Tagalog. Ang Luke 17:16, pinapo ko na kayo, pero ito po yung word of God uli. Lucas, so inuutos dito, utos sa iyo at sa akin na tayo sumamba. Iniutos. May problema man o wala, sambahin ang Diyos. Worship the Lord. At ikaw ay gagaling at lalaya. Kaya mamaya makinig kayong mabuti hanggang mamaya kasi ituturo ko sa inyo paano ba mararanasan yan. Paano mararanasan yung power ng worship. Number 2, dito po sa Luke chapter 17. Basa po natin. Ito po ay 10. Sila'y 10 kitongin. Sabihin natin 10. Nanalangin kay Jesus na sila'y pagalingin. Lahat sila'y pinagaling. Isa lang ang nagpasalamat. Hinanap ni Lord ang siyam. Basa. Basa po. Nagpatira pa siya. Ito po yung babaeng kitongin. Nagpatira pa, sabay-sabay po tayo. Nagpatira pa siya sa paanan
ni Jesus. At nagpasalamat. Ano po ang pagpapatira pa? Lumuhod. At sa pagluhod at pagsamba, anong ginawa? Nagpasalamat. Bakit? Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't, sabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Ilan daw po? 10 ang lumapit kay Jesus. May ketong. Ang ketong po ay sinisimbolo ng karumihan. Yung 10 yun na lumapit sa Panginoon ay pinagaling lahat. Sagot naman kayo. 10 ay pinagaling lahat. Anong sabi ni Jesus? Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Ibig sabihin pinatawad, tapos pinagaling. Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Anong ibig sabihin? Hinahanap ng Panginoong Diyos ang mga taong pinagpala niya na hindi nagpapasalamat. Ang mga taong pinagaling niya, sino rito ang nagsasabing sa panahon natin ngayon, ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling pa rin? Sabihin natin, sa panahon namin ngayon, Lord, ikaw ay patuloy na nagpapalaya, bumabago ng buhay, tuloy-tuloy ang himala. Sa'yo ako nananampalataya. Ano sa ating binasa ang tinatanong? Sino ang tinatanong ni Jesus? Yung pinagaling, yung ginawa ng himala, pero hindi sumamba ng totoo. Hindi totoong nagpasalamat, hinanap. Sabihin mo sa iyong katabi, partner, ilang kaya ang ginawa sa iyo ni Lord na hinahanap niyan ay pagpasalamat mo? Sino rito ang maraming ginawa si Lord sa kanyang buhay? Sino naman nagsasabing kulang pa ang iyong pagsamba sa Lord? Nagsasabing kulang pa ang pagpapasalamat, yumuko ka ngayon at pumikit at patuloy kang magpasalamat sa Panginoon. Go! Paano ka pinalakas? Paano ka, ikaw ay laging iniingatan. Ikaw ay laging pinaghandaan ng Lord ng mabuti. Nakakaranas ka ng mga pabor. Nakaranas tayo na tayo patawarin. Nakaranas tayo na bayaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan. Sige, magpasalamat tayo. Patuloy pa rin siya nagpapagaling. Sige, magpasalamat ka na. Lord, dinggin mo ang panalangin ng bawat isa. Panalangin puspos ng pagpapasalamat. Hinahanap mo ang mga taong hindi dahil sa kabalahan ay mahadlangan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Ito ay oras na hinahanap ng Panginoon. Ikaw ay yumuko, ikaw ay magpasalamat. Before the year ends, Lord God, masumpungan mo kami. Totohanan nagpapasalamat sa iyong pag-iingat. Totohanan nagpapasalamat sa buhay. Wala kami sa ICU, wala kami sa ospital. Naririto kami, malalakas. Patuloy mong palalakasin. Salamat. Salamat, Panginoong Diyos. Harapin namin ang taong 2025 na malalakas. Harapin namin ang taong 2025 na walang ma-ospital, walang magkakasakit. Lord, salamat. Ang mga bagay na dapat pa namin ipagpasalamat na hindi pa namin na ipagpasalamat, tulungan mo kami magkaroon ng pusong mapagpasalamat, pusong mapagsamba sa iyo. Salamat, O God. Tanggapin nyo. Taas natin ang ating kamay. Tanggapin nyo, Panginoong Diyos, ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Alam namin, kulang pa ito. Ayaw namin na hanapan mo kami ng pagsamba, ng pagpapasalamat. Ngayon pa lamang sisimulan namin, O God, araw-araw ang higit pang pagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa at gagawin sa amin, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan mo, Holy Spirit, at buhay ko'y gamitin mo. Sabihin mo yan, buhay ko, Lord, ay gamitin mo sa pagsamba, sa pagpapasalamat. Anuman, Panginoon, ang sitwasyon at kalagayan ng aking buhay, mananatili pa rin akong mapagpasalamat sa iyo. Sapagkat kayo'y buhay na Diyos, nagpapagaling, nagpapalaya,
kumikilos, nagpo-provide. Sa iyo ang buhay ko. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Psalms 95, 6-7. Pakibasa po. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay po tayo. Open our mouth. O come. Yung pong inawit kanina, kasama po yung O come, let us worship. Ito po ay nasa Bible. O come. 1, 2, 3, go. O come, let us worship and bow down. Aktuhan natin. Tayo po tayo. Aktuhan natin yung ating binabasa. O come, let us worship and bow down. Let us kneel. Kneel. Luhod. Before the Lord, our Maker, Jesus Christ, King of glory, we are here bowing down, kneeling down. For you, sabihin natin, for you are our God, and we are the people of your pasture, the sheep of your hand. We bow down, we kneel down. We offer this service to you, O God. God Almighty, King of glory. We love you, we honor you, God the Father, Son, the Holy Spirit. We worship you in spirit and in truth. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. So, yung hindi kayo lumuhod, no pressure, pwedeng nakaupo kung hindi kaya. Okay po? So, ang pagsamba ay may pagyuko, may pagluhod. Wala tayong nakikitang imahe. Mamaya, makikita natin bakit walang imahe. Mamaya. Eto na po yun. Exodus 20, verse 4-6. Galing dito ang nalagrian. Meron po tayong bagong kapatid. Welcome. Yan. From Canada and the couple. Sister Winnie and Brother Joey Abraham. Welcome. Tayo po ang ating bagong, ayan. Welcome. Saya kaming makita kayo dito. Praise God. At magpapatuloy. Amen. Praise God. Eto po. Bakit wala tayong imahe dito? Bakit Jesus? Jesus naman talaga ang name, above all names. Inaawit natin kanina ay patungkol po kay Jesus. Kaya maganda po, yung awit natin ay may pangalan Jesus. Kaya mamaya sa altar call, yun po ang ating simulang awit. Yung may Jesus. Okay. Bakit walang imahe? Bakit walang image dito nakalagay? Ito kasi ang ating sinusunod, nakalagay sa Bible. Basa po, 1, 2, 3, go. Huwag, huwag, huwag. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang. Samahan niyo ako sa pagbabasa. Huwag gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Ano pong ibig sabihin? Hindi tayo pwedeng sumamba sa imahe. Next, huwag mo silang yuyukuran. Huwag, sabihin natin, huwag gagawa, huwag yuyukod sa imahe. Ako po bang may sabi? Kalagay po sa Biblia. Nasaan ang nakalagay din? Ayan. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin. Ibig sabihin, yung palang pag ikaw ay lumuhod sa imahe, nasamba ka. Ay sabi ni Lord, huwag. Sino pong may sabi? Si Lord. Huwag mo silang yuyukuran, magbabaw, ni sasambahin, luluhod, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos.
Sino lang po ang dapat nating sambahin? Ang totoong Diyos. Palakpakan natin ang totoong Diyos. Ay, nasaan naman siya? Bakit hindi ba pwedeng lumikha ng isang Diyos? Huwag nga eh. Sabi mo siya, katabi, nakalagay nga, huwag. Handa ka bang sumunod? Handa? Taas ang kamay ng mag-iisip muna. Ay, bakit naman? Bakit inilagay? Ito pala yun, Isaiah 60. Isaiah 66, 1-2. Naninibugo, ayaw ni Lord na may ibang gagawing Diyos. Kapag pala ang tao yumuko sa imahe na ginawa ng tao, ay ginagawa niyang Diyos yun, nagseselos ang ating Diyos. Dahil isa lang ang Diyos. Nasaan ba ang ating sinasambang Diyos? Basa. Yung sunod. Yan. Pwede naman ipakita yun. Kanina hindi ko pala. Sige, pakita mo muna yan. Yung 5. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Hanggang 3 at 4 na salinlahi. Sumunod ka na bilang magulang. Dahil pati ang iyong anak mapapadamay. Kapag sinuway natin ang utos ng Lord, huwag sasamba sa imahe. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, iniutos ng Lord, huwag sasamba sa imaheng ginawa ng tao. Bakit? Parurusahan daw. Hanggang 3 at 4 na saling lahi. Next, number 6. Verse 6. Ngunit, ipinadaram ako, basa po natin, ngunit ipinadaram ako ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin, tumutupad sa aking kautusan. Ibig sabihin, apo ng iyong apo hanggang 4 na tuhod, hanggang kaapo-apuhan mo ay pagpapalain ng Lord kapag tayo sumunod na ang Diyos lang na totoo ang ating sasambahin. Sinong makakaranas noon? Ako, ikaw, sila, tayo ay makakaranas ng pagpapala hanggang kaapo-apuhan, hanggang 4 na saling lahi dahil hindi tayo sasamba sa imahe. Pumalakpakan, hindi sasamba sa imahe. Pagpapalain hanggang generation, thousands of generation, pag hindi pa darating si Lord. Bakit sinabi ng Lord? Kasi in Isaiah chapter 66, Isaiah, etong basahin natin. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kayo naman, basa, samahan ko kayo. 1, 2, 3, go. Nagbabasa po ba tayong lahat? Ang langit, nasan ng langit? Sa baba, sa taas? Taas. Kayang abutin? Hindi. 1, 2, 3, go. Sabi ng Panginoon. 1, 2, 3, go. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang langit, ang aking trono. Doon siya nakaupo. Kayang abutin ng langit? Hindi. Mataas ang langit? Opo. Ulit, ang langit, ang aking trono. At ang lupa, ang tungtungan ng aking paa. Can you imagine how big is our God? Can you imagine? Kaya mo bang paliitin ang isang malaking Diyos? Magkakasala ka. Kakamali ka. Huwag mong paliliitin. Ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay malaking Diyos. Ang trono ay langit. Tungtungan ay lupa. Kaya huwag mong igagawin yung imaheng napakaliit. Sabi mo siyang katabi, maliwanag. Ng ating Diyos ay makapangyarihan. Ang trono ng Diyos ay nasaan? Ang tungtungan ay nasaan?
Maiilikha ba ng kamay ng tao yan? Sino ang manlilika? Ang ating Diyos na ang trono'y langit, tungtungan ay lupa. Sambahin natin ang totoong Diyos na ang trono'y langit, tungtungan ay lupa. His name is above all names. Palakpakan natin si Lord. Kaya anong klase? Sundo natin. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo nyo para sa akin? Saang lugar nyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa? 1, 2, 3, go. Hindi ba't ako, sabi ng Panginoon, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Naniniwala po ba tayo? Lahat ng bagay nilikha ng Panginoon? Ang Panginoong lumikha sa lahat ng bagay, yan ang ating sinasambat, pinakikilala sa lugar na ito. Mapalad ka at mapalad ako, dahil ang ating ipinakikilala sa lugar na ito ay ang Diyos na manlilikha. Lumikha ng langit at lupa. Ang trono ay langit, ang tungtungan ay lupa. Siya ang malaking Diyos na kasama mo at kasama ko. Palakpakan natin ang Diyos. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo kung masaya. Dapat masaya tayo. Kasi hindi tayo mali sa ating ginagawa. Guided tayo ng Word of God. Ang pinakikilala ko sa inyo, totoong Diyos. Masaya ka ba? Tanungin mo yung katabi, masaya ka ba ang tinuturo ni Rabbi, totoong Diyos? Kaya anong sabi niya? Binibigyang pansin ko. Ayan na. Hindi mo na kailangang, ako kayo narinig ni Lord. Anong sabi rito? Binibigyang pansin ko. Napapansin ni Lord ang mga mapagpakumbaba. Sabi ko, napapansin ni Lord ang mapagpakumbaba. Napapansin ni Lord ang mga madaling magsisi at humingi ng tawad sa Lord at magpatawad. Pansing-pansing ka ni Lord. Sino yon? Basa, binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba. Taas ang mga pag may nagaway na hingi ng tawad at tinatakwil ang kasalanan, pinapansin ka ni Lord sa iyong panalangin. Taas ang kamay. Mapagpakumbaba, ipalakpak mo yung kamay sa Panginoon. Anong mangyayari kapag ang tao ay mapagpakumbaba? Papansinin ka ni Lord sa iyong hinihingi. Sino ga ang mapagpakumbaba? Sino mapagpakumbaba? Umaamin pag mali. Hindi nagtatago. Hindi turo na turo, ikaw. 4 ang nasa iyo. Nakaturo sa iyo ilan? 4. Hindi ka mapapabuti. Walang pwedeng magtago ng kasalanan. Hindi papayag si Lord na ikaw ay Kristiyano, tago ka ng tago. Hindi ka na makakapagtago sa Lord. Tuturuan ka ng Lord hanggang ikaw ay matuto. Kaya may mga pinaparana si Lord eh. Kasi ikaw pa namang anak. Ikaw ka na may pababayaan sa mali. Ay ang iyong pupuntahan ay hukay, bangin. Siyempre, ang shepherd, sabi, diin Mika, huwag kang matigas ang ulo, diin eh. Huwag matigas ang ulo. Great shepherd natin eh. Diyan ba kayo? Sabi ni Lord, binibigyan pansin ko mga tao mapagpakumbaba. Sino ang mapagpakumbaba? Yung umaaming may pagkakamali. Pag tinutuwid ka na yung kapwa, sabihin mo na, oo nga nagpapabago ako. Hindi yung, hindi ko naman ginawa, natanggi pa. Sabi ng iba, liars, go to church naman, wag na mag-impyerno naman agad eh. Liars, go to church. Wag naman impyerno agad eh. Pag ikaw ay tinutuwid ng iyong kapwa, magpasalamat ka. Sabihin mo sa kanya, salamat ha, tinutuwid mo ako. Kasi gusto ko rin namang ako'y mabago. Ang nababago ay yung nagpapatuwid. Pero yung ayaw, ayan, magagawa. Ayaw. Eh di, ano nangyari doon sa prodigal son? Ang kinaipagkain ng baboy. Pinabayaan na
Ama, kukunin ko ng aking mana. Sabi nung ama, "Bay, gusto mo?" Sige, oh. Nagliwaliw. Sinunod ang sarili. Hanggang sa nagutom. Ang kinakain na lang ay pagkain ng baboy. Di siya bumalik. Sino rito ang babalik sa Panginoon at sasabihin, "Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasala ako. Narito ako. Ako'y susunod na sa'yo." Yuko ka at sabihin mo yun, "Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasala ako. Panginoon, di pala ako makakapagtago sa iyo. Napakalaking niyong Diyos. Trono niyo'y langit, tungtungan niyo'y lupa. Kung may mga kasalanan ako sa iyo, nais kong bumalik sa iyo, nais kong sumunod sa iyo dahil kayo'y Diyos. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Nagsisisi ako. Tulungan niyo ako. Kayo'y malaking Diyos. Hindi ko kayo kayang kalabanin. Kayo'y malaking Diyos. Sa iyo ako susunod. At ako'y papansin ninyo dahil ako'y nagpapakumbaba." Pinapansin ka ni Lord, nagpapakumbaba ka. Palakpakan natin si Lord. Sino pa ang pinapansin ni Lord? Nagsisisi. At may takot sa kanyang mga salita. Pinapansin ni Lord ang kanyang panalangin. Kapag tayo'y may pusong mapagpakumbaba, ano pa? Nagsisisi at may takot sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, sumusunod. Palakpakan natin si Lord. Again, sino yung sinasamba natin dito? Sabihin mo, "Napakalaking Diyos." Careful ha, baka matapig mo yung katabi. Sino sinasamba natin dito? Napakalaking Diyos. Ano ang trono niya? Ang tuntungan? O, kaya mo iukit ang imahe niya? Tanong mo sa iyong katabi, kaya mo iukit ang ganong kalaking Diyos? Hindi. At yan ang ating sinasamba sa lugar na ito. Okay? Jesus says in John 4:24, God, sabay-sabay tayo, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pag sinabing espiritu, walang katawan, walang laman, walang butok. Hindi mo kayang magugulat ka pag ganun kalaking, talaga naman ganun kalaking ating Diyos at makita mo ay dambuhala, higit pa sa dambuhala. So, ang gusto ng Panginoon, sasambahin niya natin siya sa espiritu. Paano masasamba ng tao ang Diyos sa espiritu? Kailangang buhay ang spirit. Tanungin mo yung katabi, pasagutin mo. Buhay ng iyong espiritu? Anong sagot? Ang espiritu ng tao ay patay nung walang relasyon kay Kristo. Pero kagaya ng bago ngayon, nagawa nila, sila po yung aking nakausap ng several hours. At kayo rin, may bago po ba rito na hindi pa totoong pinagahari si Christ? May kausap ako? Inutusan tayo ng Panginoon na ang ating tamang pagsamba ay spirit. Yung ating espiritu to the Spirit of God. Makinig kayo. Paano sasambang isang tao sa buhay na Diyos na may buhay na pagsamba kung patay ang kanyang espiritu? Hindi. Mapalad ka, ikaw at ako, na naniniwala, buhay ang iyong espiritu dahil ikaw ay nakipagkasundo kay Jesus at nananahan sa iyong espiritu ng Diyos. Kaya ikaw ay may buhay na pagsamba at ang iyong pagsamba at pagsamba ko tatanggapin ng Panginoon dahil ang ating pagsamba ay inspired ng Holy Spirit. Maraming sumasamba ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Patay ang kanilang espiritu. Ang buhay lang ang espiritu ay ang mga anak ng Diyos. Taas ang kamay ng anak ng Diyos. Bakit ka naging anak ng Diyos? Tinanggap mo si Jesus na bugtong na anak. Pinapasok, pinaghari.
At mula ng pagariin mo si Jesus, nasa iyo na si Holy Spirit. Kaya makakasamba ka na sa pamamagitan ni Holy Spirit sa Espiritu. Malinaw pa? Makakasunod ka na rito. God is Spirit. They that worship Him must worship Him in Spirit. Nakikita mo ba ang Diyos? Hindi. Espiritu siya. Ang trono niya ay langit, tungtungan ay lupa. Paano daw tayo sasamba? In Spirit. Paano? Espiritu mo to the Spirit of the living God na nasa ating kalagitnaan. Hindi mo kita ang Lord naririto. Hindi mo kita ang Lord nasa katabi mo. Hindi mo kita ang Lord nasa iyo. Ang saya talaga natin. Hindi mo kita ang Panginoon, pero nasa katibog mo siya. Hindi mo kita ang Panginoon, pero nanahan sa iyo. At sa ating pagsamba, buhay ang ating pagsamba dahil buhay ang ating espiritu. Sumasamba tayo sa totoong Diyos. Mapalad ka, mapalad ako. Sumasamba tayo sa totoong Diyos. Pumalakpak sa Panginoon. So God is a spirit, number 2. And He is omnipresent. Pag sinabing omnipresent, He is everywhere. Siya ay nasa Canada, siya ay nasa ibang bansa around the world, siya ay naririto, siya ay nananahan sa akin at sa iyo bilang anak ng Diyos. Omnipresent. He is everywhere. So we can worship Him anytime, anywhere. Sabihin mo uli, blessed na blessed talaga ako. May totoo akong pagsamba. Dahil buhay ang aking espiritu at nananahan ka sa akin, Holy Spirit. Masasamba kita anytime, anywhere. At ako na may pagpapalain mo. Sinasabi niyo yan? Sino rito ang patuloy na pagpapalain ni Lord habang sumasamba? Omnipresent. Everywhere. Pag sinabing omnipresent, is everywhere. We can worship Him anytime, anywhere with our devoted hearts. Number 3, about worshiping God in truth. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung blessing. Kanina nga naipakita ko na sa inyo, anong blessing sa pagsamba? God will gonna bless us, even our siblings. Sinabi ng ating binasa kanina sa ating first sa Exodus 23. Number 3, only through the presence of the Holy Spirit, we can worship God in His Spirit and in truth. Yung ina-explain ko sa inyo kanina. Only through. Sa pamamagitan lang ni Holy Spirit na nasa tao, masasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Without the Holy Spirit in a presence, kahit pa'y lumakad ng paluhod, pero wala sa kanyang Holy Spirit, hindi totoo ang pagsamba. Pero nasa iyo ang Holy Spirit, sa iyong pagtatanim, sa iyong pagbibigay, sa iyong paggawit, sa iyong pagsamba, nasa iyo ang Holy Spirit, bless ka, bless ako. Tinatanggap ni Lord ang ating pagsamba. Palakpakan natin siya. Magagawa natin yun because of the Holy Spirit. Number 4, to worship God, our spirit must be connected to His Spirit. Kayo na magbasa, number 4. Our spirit must be connected to His Spirit, and this is only possible if God is Spirit lives permanently in us. Tanong ko sa inyo, totoo po ba ang ating pagtanggap kay Jesus as Lord and Savior? Nananalig po ba tayo nung gawin nating totoo ang pag-surrender? Kasama mo na ngayon ang makapangyarihang Diyos? Patalwang tanong, naniniwala ka ba na sa iyong pagsamba, ito'y tatanggapin ng Panginoon dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos? Ikaw ba'y masaya sa katotohanang nalaman mo ngayon? Handa ka bang sumamba ng totoo sa Panginoon?
Pumalakpak tayo sa Panginoon. Number 5. Acknowledge, sa basehan natin, acknowledge that Jesus Christ is Lord. And as we believe this truth, that Jesus is Lord, the Holy Spirit lives in us. Lagi mong i-acknowledge, buhay ang iyong espiritu, connected sa espiritu ng Diyos, kaya ikaw ay nakakasunod sa gusto ng Panginoon na sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Sabihin natin, wow! Praise the Lord! Hallelujah! Number 6. True worshiper. Ang totoong worshiper, worship God in His Spirit. Paano yun? Basa. Our mind must be ready, attentive, and alert, so that we can be in a worshipful attitude of His Spirit. We must be able to control our thoughts. Maraming na mali na tumatakbo sa isip. Pero kung ikaw ay worshipful ni Lord or worshiper ni Lord, yung thoughts na yan na negative ay mapapaltan ng salita ng Diyos kung ikaw ay worshiper ni Lord. Kasi hindi ka papayag na ang kaaway, ang dyablo na nagpapadala ng mga darts of negative, hindi ka papayag na magwagi sa buhay mo. Hindi ka papayag yung trabaho ng dyablo na siya pumapana sa mga utak, hindi mo pahihintulutan. Pipiliin nung ikaw ay mapagsamba sa Panginoong Diyos at lahat ng arrows of the Lord and darts ay i-reverse mo sa enemy. Gamitin natin ngayon ang kapangyarihan. Sabihin mo, isinusuot ko ngayon, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword, kanan, tabak, sword of the Spirit. Sabihin mo ngayon, in Jesus' name, anumang palasok, darts of the enemy, na binitawan laban sa akin, laban sa pamilya ko, mga negative, ito ay ibinabalik kong lahat sa dyablo, sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus. Lahat ng gumugulo sa aking isipan, lahat ng mali, nagsisimula sa isip. Ayaw ko yung mga maling yan. Sabihin mo, ayaw ko ng mga maling yan. Para hindi ako makagawa ng mali. Binubunot ko ang lahat ng mali na nasa aking isip, na pinalaso ng kaaway, binubunot ko, ibinabalik ko sa dyablo in Jesus' name. In Jesus' name. Pinapaltan ko ng lahat ng magaganda, na ako ay anak ng Diyos, na ako ay pinagpalang anak ng Diyos, na ang buhay ko ay pagpapalain ng Diyos, lobos, na ang buhay ko ay palapit ng palapit sa Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, kaya ako ay pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti, payos ng payos. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Makinig kayo. Sabi ng dyablo, trabaho lang nila yun. Pero may ginagawa tayo. Kailangan ibalik sa kanila. Andiyan ba kayo? Gagamitin niyo ang kapangyarihan natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan, pero kailangan gamitin. Sabihin mo ngayon, ako'y invisible in the evil realm. Ako'y matagumpay na anak ng Diyos. Ang buhay ko'y sa paganda, ang buhay ko'y sa pabuti, ako ay palusog, ako ay palapit ng palapit kay Lord. Kaya ako'y lubos na pagpapalain. Ako ay mapagpakumbaba, kaya pansin-pansin ako ni Lord. Sino rito yung pansin na pansin ka ni Lord? Palakpakan natin si Lord.
So our mind must be ready and attentive to worship. Kaya pinapaalis natin kung anumang negative para tayo makapag-worship mamaya. Sino yung handa mamaya magwa-worship lulahod? Sa King of Glory, King of Kings. Sino yung excited? Sabihin mo sa iyo katabi, itodo na natin mamaya ang pagsamba. O sa bahay, baka hindi magawa. Dito tayo sama-sama. Number 7. So, hindi pa tapos. Let the worship happen in our hearts. Basa. Let the worship happen in our hearts. Every time and all the time. Let us be a true worshiper of God. Worshiping Him in His Spirit. Masaya po ako, nagpapasalamat ako sa Lord. Nilikhaan po ako ng Panginoon ng pusong mapagsamba. Dumarating na lang po ang mga awit sa akin, yung mga awit na inaawit long time before or bago. Gusto ko po yun. Why? Ikaw at ako ay created to worship Him. Nagagawa ko po yan pag wala akong kausap. At walang busy ang aking, hindi busy ang aking mind. Hindi occupied. Pagbangon mo sa umaga, awitan mo na ang Panginoon. Bago ka matulog, pasalamatan mo ang Panginoon. Sambahin natin, lumuhod ka. Ito to the floor, ito to your bed. Kung hindi mo kaya, it's okay. Basta bow. Kneel, kung hindi mo kaya, okay lang. Basta yung puso mo. Remember, pinahiram tayo ng Lord ng buhay. Iisang buhay natin. Ikaw ang magdidesisyon kung ano ang gusto mong mangyari sa'yo. Naandyan lang ang Panginoon para gabayan ka. Basta ang pinapansin ni Lord ay ang mga tao mapagpakumbaba. Pumalakpak ang mga mapagpakumbaba. Mapagpatawad. So, let us be a true worshiper of God, worshiping Him in His Spirit. Number 7. True worshiper, worship God in truth. Pag sinabing in truth, worship God according to His Word. Worship is grounded in truth. Iingat po tayo sa ating pakikinggang mga music. Worship God in truth. Sa pagsamba sa Panginoon, blessed tayo dahil ang ating pong Apostle Bishop Art, ang mga awit niya ay anointed and inspired by the Holy Spirit. Kinukuha niyang awit ay galing sa Biblia. Why? Application ng sinasabi at gusto ng Panginoon. Worship me, sabi ni Lord, in truth. Ano yung truth? Kumuha ka ng mga awit mula sa salita ng Diyos. Ano ang halimbawang kinuha ng ating bishop, apostle, Art, na awit galing sa Biblia? Marami po. Yung pong awit, kayo po ba'y nakikihanda pang makinig o makikipagpulong-pulong ako may nakikita? Dito muna ho kayo. Isa po doon sa nung convention, sabi po ng bishop, pinakita po niya ang verse sa Biblia na pinagkuhanan niya ng awit na I believe in you, God of Abraham. I believe in you, God of miracle. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my light. May pinagkuhanan siya. Ganyan ang ating president and head and founder ng JA1 Church. Ang kanyang mga awit, inspired by the Holy Spirit, sumusunod siya sa nakalagay sa Biblia. Worshiping God in truth. Paano yung in truth? Based sa Word of God.
Kaya as much as possible, ang awitin natin hanggat maaari. Tingnan natin, siyasatin natin yung mga awit na yan. May utos si Lord, worship me in Spirit. Hindi niyo ako nakikita? Lumuhod kayo sa Diyos ng trono ay langit, tungtong ay lupa, walang imahe. Check tayo doon. Amen? In truth. Kaya ang ating mga worship leader, tinitingnan niya nila ang mga ipapaawit sa atin kung ito'y malinis. Kasi hindi natin kilala ang mga nagpapaawit behind the song. Only the song from our Apostle Art. Yun po ang very anointed. Kagaya ng awit niya. Your word is a lamp unto my feet. Yun po'y galing sa Biblia. And a light unto my path. Marami po. Spirit, breathe on me. Yan po'y mga galing sa Bible. No more bondage. Galing sa Bible. Revive us, Lord. Galing sa Bible. Yun po ang ibig sabihin. Balik mo ako doon. Kahit di mo ipakita yan. Yun po yung ibig sabihin ng worship is grounded in truth. Kailangang awitin ay mga awiting halaw sa sinasabi ng salita ng Diyos na mismong galing sa bibig ng Diyos ang salita ng Diyos. Bless, sabi mo, bless ka dito sa family ito. J1 family. Kasi ang ating Apostle Art, isang composer, anointed by God, anointed ang mga awitin niya. Palakpakan natin si Lord. Mamaya kakantahin natin yung we worship. We worship you with all our hearts. Pagkatapos po nung, nasan si Pastora Maris? Pagkatapos nung, yung padalawang song na lang, kasi may holy din doon sa padalwa. At least may Jesus doon sa padalwa. Okay? Then susundan ng we worship. Thank you. Naunawaan po natin yung gusto ng Panginoong way ng pagsamba, worshiping in Spirit. And in truth. Ano yung truth? Based from the Word of God. Gets na po natin? Naunawaan natin nang hindi lang makakaunawa ay yung hindi interesado. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ga? Naunawaan mo? Kasi interesado ka. Number 8. True worship must be led, inspired, and empowered by the Holy Spirit. Yan po ang mga awit ng ating Apostle Art for the glory of God. Must be empowered, it must be led, powered by the Holy Spirit. For the glory of God, here in J1 family, where we belong, ang awit ng ating Apostle Art na nasa YouTube, lahat po ng awit niya inspired by the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Yan po ang tunay. Kung gusto mong totoo ang iyong pagsamba, kailangan ang iyong aawitin ay inspired by the Holy Spirit, based from the Word of God. Ikaw ang tunay na Diyos. Totoo yun. Inspired, yun po galing sa Bible na walang ibang Diyos maliban. O Yahweh, dakila at tapat. Nasa Bible din po yun. Papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan paman. Palakpakan natin si Yahweh, ating Diyos. Number 9. Worship that pleases God is rooted in both truth and spirit. And where the worshiper offer themselves fully to Him, not only through songs or prayers, but in their actions, thoughts, and lifestyle. Ipakita mong may totoo kang pagsamba. Ikaw ay dapat mapagpatawad. Ipakita mo na ikaw ay worshiper ni Lord. Sa bahay, ikaw ay mabuting asawa, mabuting anak.
Ipakita mong ikaw ay may totoong pusong mapagsamba. Ikaw ay marunong gumalang sa matanda ng church. Mga pastor, marunong kang gumalang. Marunong kang gumalang sa mga nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Yan ay mga totoong may pusong mapagsamba. Ipakita mong meron kang totoong pusong mapagsamba. Pag ikaw ay nagkamali, umaamin ka, nagsisisi, nagpapatawad. Matulungin ka. Ikaw ay may totoong pusong mapagsamba. Huwag mong ipapakilala na ang Diyos natin sadista. Ang Diyos natin ipakilala mong siya ay mapagmahal. At ikaw at ako, bilang tunay na anak ng Diyos, ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay. Amen? Tumalakpak ka, mapagmahal, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Baka mamaya hanggang ngayon matatapos na ang 2024, may kagalit ka pa ha? Aba, hindi yan totoong may pusong mapagsamba. Sabi ng Panginoon sa ating binasa, papansinin ko ang mga mapagpakumbaba. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yun? O ikaw ito? Isaiah 29:13. Sabay-sabay tayo. Sana naman hindi ikaw ito. Isaiah 29:13. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pagitan ng kanilang bibig. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. At ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Sabihin mo sa iyong katabi, nabasa mo? Ikaw ba yan o hindi? Ano ang sagot? May mga tao at marami talagang tao ay sumasamba, nagpupuri, umaawit ng papuri, pero malayo pala ang puso sa Panginoon. Sabi mo siyang katabi, kumusta ka? Kumusta ang kalagayan ng ating puso? Huwag mo namang hayaang matapos ang taong 2024 na hindi ka nagpatawad o patawarin mo ang sarili mo, patawarin mong iba. Magpakumbaba ka, magsisi ka, takalikuran mong mali. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaawa-awa ang mapapahamak sa apoy ng impyerno pero hindi ka kasama. Sabi mo sa iyong katabi, kaawa-awa naman ang mapapahamak sa apoy ng impyerno. Walang patid na apoy pero hindi ka kasama. Sinasabi niyo ba sa iyong katabi? Sabi mo, hindi ka kasama, hindi ako kasama. Ayaw ko doon. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo palangit. Pagdating ng Panginoong Hesus, sasalubong tayo sa alapaap. Dahil binibigyan ka ng pagkakataong magsisi at magpatawad, magmahal at sumamba sa Diyos ng totohanan. Sino yung masaya rito dahil ikaw ay mapagpatawad? Ikaw ay mapagsisi, ikaw ay nagsisisi. Amen? Tumatalikod. Kaya sabi rito sa English, basahin natin sa English, Isaiah 29:13, God condemns every empty rituals. God condemns empty rituals, saying, 1, 2, 3, go. These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Malayo ang kanilang puso. Sabihin mo sa iyong katabi, mukhang hindi naman ikaw ang tinutukoy na Biblia. Pero kung ikaw ay magsisi. Number 10. Worship is not about the slow songs we sing in church, but about our daily devotion to God. Our constant pursuit of Him. Our commitment to practice all the spiritual discipline. That is worship. Marunong ka magpadisiplina. Bilisan na natin. Tayo may
May raffle pa. 11. According to the Bible, a true worshiper's heart is characterized by sincerity, faith, love, and total surrender to God's will. Yan po ang totoong worshiper. A man of integrity. A man of faith. A man and women of love. A man who surrendered their lives. And ating number 1 example is si Jesus. Jesus humbled himself, obeyed the Father. Kaya ang word niya ay, number 1 example na tayo, dear. Jesus surrendered to God's will. Yan po ay isang way na ipinakita ni Jesus ang halimbawa. Anong sabi niya? Nung siya ay mapapako na sa krus, sabi niya, "Not my will, but yours." Sino rito? Kung sinasabi mo na simula sa araw na ito, you choose to have a worshipful heart, sasabihin mo sa Lord, "Ang dami kong plano, Lord, ang dami kong gusto, but not my will, Lord. Yours be done." Taas mo yung kamay ngayon. Close your eyes. Sabihin mo sa Kanya, "Lord, ang dami kong plano, ang dami kong gusto. Pero wag ang gusto ko, wag ang plano ko ang masunod, kundi ang plano mo. I want to have a worshipful heart in action. I want to have a worshipful heart to be my lifestyle. I want to surrender my will to you." Sabihin mo yan, "I want to surrender my will to you. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord." Lapakan natin si Lord. The wise men, padalawa. The wise men when Jesus Christ was born, meron silang worshipful heart. Basa po, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas. Ilan po ang pantas? Ilan ang pantas? Walang sinabi riyan 3. Ang nakalagay dyan, mga. 3 po ba nakalagay? Wala. Ay bakit tinawag na 3 wise men? Kasi yung handog, gold, myrrh, and frankincense. Pero 3 lang po ba naghandog? Hindi. Basa. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, "Nasaan ang ipanganganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang," may nakikibasa sa akin, "upang," ano daw kung gagawin ng mga pantas? Sasamba. Naglakbay sila, guided ng star. Anong gagawin ng mga pantas? Sasamba. Next. Pagpasok sa bahay, nakita ng mga pantas ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Anong nangyari? 1, 2, 3, go. Nagpatira pa sila at sinamba si Maria? No. Hindi si Mary ang sinamba. Sino sinamba? Ang bata. Sino yung bata? Si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. The Lord, the Messiah, ang tagapagligtas. The Savior, ating Panginoong Diyos, Jesus Christ. From the very start, tinuturuan tayo ng tama. Hindi ko alam bakit maraming sinasamba. Ay ang sinasabing itinuturing na ina. Ay ang nakalagay sa Biblia. Ang mga pantas nang galing pa sa malayong lugar, naglakbay para sumamba. Pagdating sa bahay, ang sinamba ay ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Yan ang tunay na pagsamba. May iniaalay. Kaya kayo sa inyong pagbibigay, yan po'y pagsamba. Sa inyong pagtatanim, way of worship. Palakpakan natin si Lord. Sumamba sila, may handog. Do not come unto the Lord empty-handed, sabi ng Proverbs. Kaya naririto kami laging nananawagan, come, and we will build another expansion. Give. Why? Huwag sasamba ng walang kaloob.
Sumamba, may kaloob. Anong ikinibinigay? Ginto. Ano pa? Insenso at mira. At tayo, pag sumasamba, dala natin tithes, offering, pledge, nagtatanim sa mga pastor. Amen? Yan ay sa Lord ginagawa. At ikaw naman ay pagpapalain. Aani ka. Ito na ang inyong mga tanim. Palakpakan natin si Lord. Yan Hindi tayo magkakaroon ng sanctuary. Kung wala yung mga offering and everything. So, number 3, Abraham willingness to sacrifice his son, Isaac. Si Abraham, magyan na nagkaanak. Pero anong ginawa niya? Ini-offer si Isaac sa Lord, pero binigay baling ni Lord. At sa pagsamba niya at pagsunod, nag-provide si Lord. Sa buhay mo habang sumasamba, may provision. May darating na provision sa iyong hinihingi. May pagpapala sa buhay mo. May himala sa buhay mo. Sabihin natin, shout hallelujah! Yes, Lord, I believe for the miracle. Paul and Silas singing in prison. Nakalag, na-destroy ang mga tanikala. Walls has been broken. Chain has been broken. When they worship, kahit sila'y nasa kulungan, may nangyayari, may pagpapala kapag nagwo-worship. Sino ang pupunta rito sa 30 at makiki-worship sa akin? Thanksgiving worship. Kulang ang oras natin ngayon. Sa December 30, 1:30 hanggang 4, magwo-worship tayo. Sino ang sasama? Mag-worship tayo sa Lord. December 30. Pero syempre, may service muna tayo sa 29. 29 and then 30. Ganun pa rin, 3 services tayo sa 29 and then 30 naman ay 1:30 sa December 30. Yan po ay yearly ay ating ginagawa. Now, application na tayo ngayon. Sino na ang handang sumamba dahil alam mo may nagaganap na himala kapag sumasamba? Are you ready, people of God? Prepare na ba ang heart natin sa pagsamba? Tayo tumayo ngayon. Kung meron ka pang hindi napapatawad before we worship, God, forgive yourself and others. Kung meron ka pang hindi na itakwil mo na. Takwil na lahat. Let us worship. King of Glory, Pastor, my dear, Pastor. Are we ready? Sino rito nagsasabi? From this day on forward, meron kang pusong mapagsamba. Dahil malinaw sa'yo, may himalang nagaganap pag sumasamba sa totoong Diyos. Ako mismo ay maraming naranasang himala. When I worship, I have a worshipful heart. Sino rito ang gusto magkaroon ng worshipful heart? Wherever you are, whatever, every time, anywhere, you can worship God. Do you believe that? Our God is Spirit, trono niya lang itong tungay lupa. Let us worship. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you.
worship you with all our heart, Lord. Tingnan mo ang aming mga puso, God. We worship you With all our strength, in your throne of grace. We worship you and adore with all our soul and mind. in everything we have, In everything we have, in everything we in say. everything we say, we glorify you Sama-sama in tayong people of God. majesty. Oh, we worship. We worship you with all our hearts in your majesty. We worship you with all our strength in your throne of grace. We worship you and adore with all our soul and In mind. everything we have, In everything we have, everything we say, in everything we say, we glorify you in your majesty. Oh, majesty. Oh, Majesty. worship is Worship His majesty. unto Jesus. Unto Jesus Be all glory. be all glory, power, and praise. Oh, majesty. Majesty, kingdom authority. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. now glorified, King of all King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, now glorify Christ Jesus, the King. Oh, majesty. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, Now glorified. now glorified, King of all kings. Jesus who died. Jesus who died, Now glorified. King of all Kings. We bow down before you, God. We kneel down. We worship you in spirit and in truth. God the Father, the Son, the Holy Spirit. We thank you for all the things that you have done and all the things that you are going to do, O God. Kulang ang aming pagsambang ito sa iyo. Ikaw ay buhay na Diyos. Ang trono mo'y langit, ang tungan mo'y lupa. Mangyayari sa mga nananalig ang kalayaan. Mangyayari sa mga naririto na nananalig sa online at naririto, O Diyos. Hallelujah. Ang kagalingan habang umaawit ng totoo na ginawa kanina. Salamat, Panginoon Diyos. Uwi ang bawat isa'y pinalaya, pinagaling, pinagpala. Naganap na ito sa mga sumasamba ng totoo sa iyo at magaganap ng tuloy-tuloy ang pagpapala, ang bukas na langit, o God, ay mararanasan. Sa Diyos ang papuri, sa amin ang tagumpay, sa amin ang provision, sa amin ang kagalingan, sa amin ang kalakasan, sa amin ang magandang kalusugan, sa amin ang kalayaan at kagalingan. In Jesus' name, sa Diyos ang